Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng 5 reason why you should purchase etong Samsung Galaxy A16 5G. Maganda kaya to? Ito na ba ang pinakasulit na 5G smartphone ngayon 2025? Tara mga J-Vlog, check natin. So yun mga J-Vlog, bago tayo mag-start, saan ba tayo bibili muna ng below SRP at mega sale na Samsung Galaxy A16 A16 5G? View products, i-click nyo na po yung view products na yan para ma-redirect kayo sa mura at bagsak presyo na Samsung Galaxy A16 5G. So yun nga, shoutout sa nakanood ng unboxing natin dito. And this time, 5 reason naman kung bakit maganda tong bilhin ngayon 2025 at kung bakit perfect siyang 5G smartphone para sa inyo. Disclaimer lang, itong Samsung Galaxy A16 5G ay gagawin kong daily driver dahil nagustuhan ko ang kanyang performance. Ganun po siya kaganda, ha? So, yon. Usapang SRP. Ang suggested retail price nito last year nung November 2024 isa sa 13,990 for the 8GB 256 or almost 14,000 pesos to. Pero ngayon, ito malupit after 8 months. Napakamura na lang po ng Samsung Galaxy A16 5G. Wala pa rin po kasi itong successor, kaya ginagawa ni Samsung is pinabagsak presyo niya na ang kanyang mga A-series, lalo-lalo na sa mga budget category. Biruin mo, A16 5G, nakuha ko lang to ng 7,000 pesos sa online. Pag yung view products na yan, bumalik siya sa original price, no worries, i-click nyo na lang yan, add to cart nyo na lang yan. Kasi there's a possibility sa payday, makuha nyo pa ng bagsak presyo ulit ang Samsung Galaxy A16 5G. 7,000. Meron pa nga nakitang nagko-comment doon. 6,500 nakuha nila. Pero bumabalik to sa 9,000. Sulit pa rin mga ka-J-Vlog pag nakuha nyo to ng below 10,000 pesos. Sulit pa rin itong smartphone na to. So yun, first reason natin why you should buy the Samsung Galaxy A16 5G, affordability. 5G, below 10,000. Kung nakuha nyo to ng 7,000, napakasulit. Nakakatuwa ngayon na nakikita na natin na meron na pumapasok sa entry-level segment ng mga 5G mobile devices. Yun na yung reality ngayon na nagiging dominant na mga 5G smartphones, lalo-lalo na sa entry-level. Kasi usually, dati hindi tayo nakakita ng mga 5G smartphones sa entry-level segment. Sobrang rare. Pero ngayon, 6,000, 5,000, 7,000, meron na po tayo nakikita mga 5G smartphone tulad na lang nitong A16 5G. Ito, bigyan ko kayo ng quick dito when it comes sa SIM card. Any SIM card ay mag-work po sa 5G smartphone. Kahit na galing kayo sa 4G, wala nang any upgrades gagawin nyo doon. Salpak nyo lang yung SIM card nyo sa 5G smartphone, magkakaroon po yan ng 5G signal. Kahit na 4G po kayo galing, okay? Kasi iba nagtatanong, Lods, kailangan ko ba bumili ng 5G na SIM card? Hindi po. Kahit lumang SIM card, salpak nyo sa 5G device, magkakaroon po yan ng 5G signal. Okay? So, magandang i-clear yan. So, yun yung first reason natin, of course, affordability. Next, syempre, 5G connectivity. Kung naghahanap nga kayo ng isang future-proof na smartphone, merong 5G connectivity, maganda na rin i-suggest ang Samsung Galaxy A16 5G. Galing pa sa Samsung, isang kilalang brand na merong magandang durability, merong magandang OS or software na One UI. Yun nga yung dito isang ipaglalaban natin sa Samsung. Or yun yung binibili rin ng mga consumers, yung kanilang super stable, super encrypted, super safe na operating system na One UI. So, yun nga, 5G connectivity, sabi ng iba, hindi ko na magagamit yung 5G na yan kasi dito sa province, 4G pa rin ang dominant. Yes, totoo yan. Medyo dominant pa rin ang 4G sa mga provinces, pero pag metro, 5G na ang dominant. Pero let's face it, in the next few years, magiging dominant ang 5G even sa mga provinces. Kaya maganda na rin siguro na bumili kayo ng smartphone na merong future-proof, kumbaga, di ba? Next, mga ka-J-Vlog, chipset. So, sa chipset, medyo, yun nga, naguluhan din ako, to be honest. Sorry dun sa ating unboxing, naguluhan din ako kasi nung tinignan ko sa spec sheet, X0 siya. So, sa Philippines pala, is Dimensity 6300. Sa ibang country, it's Exynos. So, yun, sa Philippines natin, Dimensity 6300 ang nilagay nila dito, which is, nasubukan ko ng chipset yan sa A065G.
Pero kasi sa A06, 4GB ang kanyang RAM. Pero dito kasi is 8GB, so ibang performance yan of course. Kaya super excited din ako mag-game test ito. Pero when it comes sa navigating, day-to-day tasks, in Dimensity 6300 is all goods yan. Asahan nyo na pag 5G nakaka-handle yan ng mga pretty much na mga games ngayon. Kaya dito sa A16 5G, asahan nyo na hindi po ito mabagal na smartphone. Snappy rin naman siya. At maganda rin siyang gamitin for gaming. Kaya again, stay tuned lang sa ating game test dito sa device na to. Next mga ka-J-Vlog, ito na, camera. Sa 7,000 pesos smartphone, bihira lang tayo makakita ng complete rekado sa camera na merong ultra-wide camera, macro lens at main camera. Meron kasi mga smartphone ngayon with that kind of price tag, sabihin natin, maganda yung specs sila sa ibang side. Pero yung camera, sabihin nila dual, triple. Pero yung pangalawang lente, AI lens, depth sensor, na very useless. Ang mga gamit nyo lang din main camera. Pero, wag dito, ibahin natin ang usapan sa A16 5G dahil complete yan, complete performance. Merong ultra-wide na better yan. And syempre, pag nagtitake kayo ng mga group photos or gusto nyo take ng yung subject nyo mas wider, macro lens for close-up shots, and of course, the main camera na napakalupit din dito sa A16 5G. Na-try ko na yung camera ng A16 LTE, napaganda ng performance doon. Hindi sila nagkakalay ng specs sa A16 5G. Kaya asahan natin, when it comes sa performance, yun din ang ibibigay sa atin or mapoprovide ng Samsung Galaxy A16. At ang pinaka-last, mga J-Vlog, is, syempre, wala na iba, display. Again, ang display nitong si Samsung Galaxy A16 5G, same din sa LTE, na merong Super AMOLED display. Again, Super AMOLED sa presyo na 7,000 to 9,000 pesos ngayon sa online. Super AMOLED display is yung huge advantage nitong A16 LTE, nitong A16 5G kasi karamihan ng mga smartphones ngayon is AMOLED lang. Maganda na yung AMOLED. Mas pinaganda pa yung pagka-AMOLED nito dahil Super AMOLED display. Very vibrant. Nung naglaro rin ako sa A16 LTE, kasi lang sila ng display Grabe, ang ganda ng graphics ng ML, ang ganda ng graphics ng Hawk dahil naka-high settings na tayo doon. Tapos tinulungan pa ng Super AMOLED display yung enhancement ng graphics. Malaking bagay din pag naglalaro kayo, yung display quality ng smartphone, yung display resolution ng isang smartphone. Hindi lang to Super AMOLED display, mataas din ang resolution niya, Full HD+, 1080p, kaya hindi lang pang gaming. Pag nanonood kayo, pariguradong ma-appreciate nyo yung display netong Samsung Galaxy A16 5G. 9-thirds screen refresh rate for me, so okay na yan. Basta Super AMOLED display. Pero ito ulit ang irereklamo natin, notch display. Biruin mo sa 14,000, nagbigay pa si Samsung ng ganito. Pero ngayon 7,000, syempre, magte-thank you na lang tayo dahil naging 7K to. Pero notch display for me is a big no-no na talaga ngayon 2025. Hopefully sa A17, maayos na yan ni Samsung. Gawin na nilang punch hole para mas better viewing experience, diba? Pero again, overall, yung overall specs ng display niya, hands down, napakaganda sa A16 5G. Yan din yung isang reason kung bakit nyo magandang bilhin itong smartphone na to. So yun mga ka-J lang ang ating 5 reason why you should buy the Samsung Galaxy A16 5G. Kung interested kayo dito, click nyo na yung view products na yan para ma-redirect kayo sa below SRP na A16 5G or meron pa tayo isang product link sa description box, i-check nyo na lang yan. So, yun. Maganda siya i-recommend. To be honest, kung makuha nyo to ng below 10,000 pesos, good deal pa rin. 256, 8GB of RAM. Very rare magbigay si Samsung ng 256 sa ganyang presyoan. Again, ang SRP niya is 14,000, pero ngayon, nasa 8,000 to 7,000 pesos lang. Abangan nyo na lang din yung full review natin dahil doon tayo magka-camera test at syempre game test dito sa smartphone na to.